Father Almighty, thank you for this wonderful day. We ask pardon and apology for our trespasses. Bless our church authorities, church leaders. Bless our benefactors, those supporters, the people who are working behind this ministry. Pilo-pilo nga pabor, Ginoo, ibu-bu mga to kanila. Bless our government officials, government leaders, guiding Father. Bless ang legal cable nito, kadyuhag na, UTV cable o by radio by our management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, advocacy to our less fortunate, advocacy to our environment, our ongoing expansions of our broadcast. Bless our Oasis of Love community. Bless Althea Beach Center, my loved ones, Alma and Thea. Protect them, heal them, Father. Father, please touch us. Dissolve all the curses of our lives, poverty, insufficiency, ignorance, sicknesses, diseases, troubles and problems of our lives. Father, please touch those na sakit sa utok, matalungbakba, liu kasing-kasing, at baga, kidney, reproductive defects, sakit sa intestine, sa maso, sa tissues, sa cells, our body parts, sakit sa dugo, sa bukog, na dependent sa Ginoo, sa immune system, nervous system, chemical imbalance, head to foot sicknesses, Almighty Father, ngawa we may bow. Please repair our body, heal us, touch us in Jesus' name. Father, bless all birthday celebrants, nagsaulog anniversaries, nagbangutan liguna, as I declare healing, miracles, blessings, favors, prosperity to all people, Father. Labi na ang nag-ables ng TV set o radio set, babatia sa imong gugma, kaluoy o presensya. Santa Maria, San Jose, San Arcangel, Pula Anthony, all saints, brothers, blessed, please be with us as we honor and praise our God for more wisdom in Jesus' name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo kapitulo 19, 3 ngadto 12. Magpipila ka Pariseo nga miduol og misulay pagbiti kaniya pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba nga atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Sa Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa ning bahin sa kasulatan nga sa sinugdanan ang Dios naghibo kanila nga lalaki ug babae, nagingon siya tungod diini ang lalaki mobiya sa ngamahan ug inahan ug motipon siyang asawa ug silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kun dili usa lamang. Tungod niini kinahanglan dili bulagon sa tao ang giusa sa Dios. Ang mga Pariseo ng utana kadiya, kung mao kana, ngatong nagtugot man si Moises nga makabulag ang bana sa asawa, human siya musulat o paybalo sa pagigbulag sa asawa. Sa Jesus mitubag, pitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa, kay gahi man kamog ulo, apan dili kini mao sa sinugdan. Busa sultian ko kamo nga bisag kinsang mubulag sa asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magbinyog lain. Ang iya matinun-an mingon kaniya kung mao kini ang may tabo tali sa banag asawa, may pagdili na lang magminyo sa Jesus mitubag. Kini maong pagtulunan dili alang sa tanan, kundi di alang lamang ni adtong yatagan sa Dios diini. Kay may nagkanlaing katarungan nganong dili makabinyo ang ubang mga tao. May dili kay makahimo pagminyo tungod kay natao silang ingon nga yunuko. O bandili makaminyo tungod kay gikapon sila sa mga tao aron mahimong yunuko. Ang uban voluntaryo nga di magminyo aron mas makapangalagad sila sa Dios sabta kini kung makasabot kamo. Today we are remembering Saint Maximilian Kolbe, usalis pinakangilingig na santo sa atong simbahan. He became a martyr tungod sa iyang pagtabang sa mga refugees ng mga Hudiyo. Gi-injeksyonan ni siya asido, ipatay. Then ang iyang legacy sa kalibutan mao ang pagmugna
ug usa ka circulation ang ilang magazine nga mikuyana pag-ayo sa ilang dapit niabot gani og Japan o didto sa Europa. Og kini si Maximilian Kolbe gipakitaan sa mga birhen. Giingnan siya, gusto ba siya nga magputli or else magpakamarter, yang gipili ang duha. Misuod siya sa pagkapari o gani nagpakamatay sa unsay iyang gituang sakto ug sa iyang gibuhat kapag tabang niadtong mga refugees. Mao ni si Maximilian Kolbe. Og sa iyang kamatayon, sige sagsangpit sa pangalan sa mga birhen diya siyang mga ngapil. Kining iyang legacy, usa ka pagdasig sa matag usa kanato, faithfulness. Sa unsay iyang gipanumpaan, kay nagsud man siya pagkapari, iyang gipakamatyan ang iyang gipanumpaan nga kamatayon lamang ang makabulag niya gikan sa iyang gipanumpaan nga pagpangalagad sa Ginoo. Anyway, lawas na may nabilin sa kalibutan when he died, kay ang iyang espiritu kauban mas Ginoo eternally. This is our reminder kung sa may atong panaad, sa kaminyoon, sa atong trabaho, sa atong profession, sa atong dasdag sa kabukasyos kinabuhi, o kang bisan kinsa ato ding tumanon. San Maximilian Kolbe, tabang mig-ampos Ginoo, kasama din mo, faithful kas imong panaad, imong gipakamatyan. Tabay mig-ampo, kami ni mga sakit, problema, mga pagsulay. In Jesus' name, Amen. If ever you're blessed by our ministry, please don't hesitate to pray and support us through your financial supports, or else order your book. This book is available for your order by calling me 0918-714-8435. Our latest givers, thank you to Tan family of Anda. Do padiyo silang tibok banay, pamilya, negosyo, mga resorts. They are working with me at the back of the camera. Thank you also to Nay Fortunata Goldie, pagpalain ka. And to Joseph Anopilia Juarez, thank you also sa Liakay Vulcanizing Shop. And to Milrin Aguilar, nasa bagong mall diya sa Sawang, Ginduluman, do prayers to Agad Chupi and family, Kumaring Mildred, our business partner, Kumaring Injing, Dongmins of Tihiro, nasa sila yung mall des Tihiro, Crisons, Troidos, Merspin, tay Tony Madira, pagpalain ka, tay Limot o Pinanggang Pamilya, do prayers sa pagpangandam ni John o Ginili. And also, please do prayers sa pamilya sa mga kampang Ubay Mukoy, and do prayers to Easter, Nanida, pagpalain ka sa imong kabuutan. And to school family, gwapo sa disdag apelido kay Schoolman, nag-eskwila, tay Cruz og Inday. Kindot. Then, Nailimon o Nailos, pagpalain, tay Tony, nakita ko niya this morning, pagpalain. Ug sa tanan nga nagtabang galing kamot, labi ng Sister Bibi Lexunis, pagpalain, Adelimit, how are you? And Paping Exclamado, iapil niyo pagampo, Idna Bilyas, do prayers, Pinanggang Igsoong Sister Joy. And the rest of the people around us who are always following, praying, empathizing, sympathizing, prayer warriors, please double your prayers, include my loved ones, advocacies, ministries, and benefactors. Please, I am appealing to all of you, apply the law of duplication. What I mean is, find more people na nakasabot sa atong advocacy, sa atong pagpaningkamot, aron ang pagtulunas Ginoo by using modern technologies
And another method in proclaiming the gospel, mukuyana pangadtos mga suok-suok sa atong katiliban worldwide, mao nang please help us and find more people to join us. Outreach will be in Valencia, Bohol soon. Please drop your helps here in San Miguel Compound. And our Oasis Retreat, kung itugot sa Ginoo, is coming soon. Please inquire, labinas na mga tunglo sa ilang mga pamilya. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa mga Parisiyo nga miduol kang Jesus Christ ug nangutana, uyon ba si Jesus Christ sa panagbulag tali sa bana ug sa asawa? Si Kristo mitubag dili. Ngano, tungod kay kinimagong sakramento sa kaminyoon, dili ang pari or tao ang nagbugkos tali sa babae o lalaki, kundi ang Diyos mismo. In our official teaching sa Simbahang Katoliko, ang pari o ang mga tao, mga ninong o ninang nga naa diha sa ritual sa matrimony, mga saksi lamang. Ang pari, witness lamang, igo lang siyang nag-initiate sa maong ritual, sa maong sakramento. Meaning, ang Diyos mismo, mao, ang gabugkos tali sa lalaki o babae diha sa ilang kaminyoon. Ingani kasagrado ang kaminyoon, kaya ang Ginoo gid mismo mao ang gayusa. According to our gospel, daghan ang tawag sa Ginoo sa tao. Dunay wa magminyo, kay wa siya ganahi, ug mao na yang bukasyon kinabuhi, to live a single life forever, that is called single blessedness. Ang uban sa wa magminyo because of God, because of His kingdom on this earth. Refers mga religious, mga madre ug mga pari. Ang uban sad nga bukasyon, ang bukasyon sa mga minyo like us, mga minyo. You know what the logic behind of these different vocations in life? Whatever calling do you have, wherever you are right now, God expects. Can you hear me? Ang Ginoo galaom nga sa unsay bukasyon nga gitawag ka, you are faithful to that vocation. You are loyal to that vocation. And you are productive, fruitful to that vocation in your life, individual of you. Mao bitang gitawag ka sa Ginoo as your divine assignment on this earth. Why? Tungod kay ang Ginoo kakita man sa maabot nga kapanahunan. Everything in the past, in the present, in the future, God knows all these things. Sirach 42:18-19, ang Dios naibalo sa mga butang sa nanglabay karon og sa maabot. Tungod diini ang Ginoo dako kaayo og pagsalig nga duna kay potensyal, nga dunay something within you nga imong gamiton in whatever calling nga naa ka, aron mahimo kang productive, fruitful, mahimo kang useful sa tawag sa divine assignment nga gihatag sa Ginoo diha kadibo. My point is, kung gitawag ka sa pagkapari, God expects because He trusts you
ministers of God, whoever you are, nga you are faithful to that vocation in life. You'll do everything to help the people of God to become faithful sa unsay inyong gipanumpaan during ordination, sa inyong pagsulod diya sa pagkapari. Kung single ka forever, na gipabuhat ang Ginoo nimo. Mao nang kung unsa may gipabuhat ang Ginoo nimo, if you are living a single life, do it. Be productive. Be fruitful. Minyo ka, samot. Kay kabalo mo, usa sa pinaka lisod nga papel sa tanang tawag. Before, iyon sila ang pagkapari mo'y pinakalisod, pero ingnon tamo, ang usas pinakalisod nga bukasyon, ang pagminyo, ang kaminyoon. Ngano? Tungod kay daghan og responsibilities ang minyo. Whereas kung pari, single, usara ilang focus ang Ginoo or unsay assignment nga ilang nakabot or gihatag sa Ginoo ngadto kanila. That's why according to 1 Corinthians chapter 7, ingus Pablo, the reason why ang usa ka tao ug mahimo og mga alagad dili magminyo aron makafocus siya siyang atensyon siyang una-una. Mao ni gingon ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 7 verse 31, ug kadtong nagpaymulos sa kalibutan, sa marag wala magpulos niini kay kinay nining kalibutan na karon hapit na matapos, buot ko nga maglikay kamo sa kabalaka. Ang tao nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo, kay maningkamot man siya sa pagpaymuot sa Ginoo. Apan ang tao nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay buot siya magpaymuot siyang asawa. Busa mabahin ang iyang una-una. Ang babae nga dili minyo o nga usa ka dalagang putli magtagad sa buhat sa Ginoo, kay buot siyang magalad siyang lawas ug espiritu. Apan ang babae nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay magtinguha man siya pagpaymuot siyang bana. In other words, logically speaking, kining pagkaminyo is a vocation, is biblical. Si Pablo dili minyo. Roma 15:16, si Pablo mingon pari ko. Sa ato pa, kining pagpari nga di pagminyo is biblical. Si Pablo pari di minyo. Even Jesus Christ, Hebrews chapter 7, mo'y pangulos ka ng pari di minyo. 1 Peter 2:21, yung Pedro sundas Kristo. Therefore, kining atong mga pari, kining sakramento sa pagkapari, ordination, is based on the scriptures. Nanhod ang pagamadre, bago pala natong gibasa, aron magtagad sa buhat sa Ginoo, di magkapuliki, is biblical. It is contrary sa gingon sa 1 Timothy 4, nga mabutang adlaw nga dunay espiritong gawtan magdili sa pagminyo. Ang pari actually wa na didis pagminyo, mabutang dugay ordinahan in order that iyang mag-exercise ang iyang freedom of choice nga gihatag sa matag nila lang according to Sirach 15 verse 14, nga matag tao dunay freedom of choice to decide to do good or to do bad. Ingana ang pari mo ni rason ng dugay ordinahan, dugay dawaton ng iyang application for his ordination. Kung hayo pa, manok pa, lamingon pa nagtaman, pila ka tuig. Obserbahan pa, istadihan ba sa obispo o sa board of clergy or sa board of consultors kung kining maong deacon or seminarista worthy, capable, nga musod ni ining maong papel sa kaminyoon. Gnosticos ang ipasabot ni Pablo sa 1 Timothy chapter 4. Magdili sa pagminyo
Kay kitang Katoliko, wa tayo doktrina sa pagdili sa pagminyo. Kababut-o nas tagtungod gadi magminyo. Why? According to our gospel, bukasyon na, ingon si Jesus Christ, tawag na. Ngano, according to Paul, 1 Corinthians 7:31 upward, aron di magkapuliki siyang kinabuhi. You got me? In other words, ang pari ug madre makafocus sa ilang atensyon sa Ginoo ug sa mga tao ilang gilagaran kay mao na ilang assignment ni ining kalibutan na. The difference between priest and nun, ang madre pagmugawas pwedeng makasal sa simbahan, whereas ang pari pagmugawas sibilang ang iyang kasal madawat, but no wedding, no matrimony inside the Roman Catholic Church. Wala. Di makasal. Ngano? Wa man tay dispensation sa atong simbahan alang sa mga pari nga mugawas. Pwede silang makasal sa sibil. Mao na ang pari pag mugawas sa sibil, ninyo gyapon sa balaod. Pero sa sakramento, sa matrimony, wala. Kay humanam sa kasas Ginoo. Mao ni difference sa pari ug madre. Kay kung madre mo gawas, makasal sa sibil, makasal sa simbahan. Why ang pari di makasal? Because priest forever. Mao ni ang kalainan dining duha ka bukasyon sa pari ug madre o religious. Now, speaking nining bukasyon sa pagkapari biblical, mao nang wa ko'y doubt ni ini kakining tawag sa mga kaparian bukasyon gid nila. Mo ilang gipili, mo ilang desisyon, ilan ang giampuan gipamalandungan sa dukaing mga katuigan. Ako bitaw makarelate man ko ani because I have many classmates sa seminaryo. Akong tan-aw nila tinuod ba kay ni magpari ni mga tawana. Ngano tungod kay mo decide gud ka nga wa kay kuyog sa imong kinabuhi, anak, asawa, kundi ang imong kuyog, ang imong pagkapari, ang Ginoo o ang mga tao. Mao nang kung mo decide manggali ang usa ka seminarista or deacon nga magpaordina, iya ginang kabuton wa sa pugsa. Bukasyon niya na. Now, nganong namay nang gawas ng mga pari, ilan ang katungod, ilan ang choice, ilang gipili ang paggawas. Mao nang what we need to do, kitang mga lay faithful, kitang mga katawhan sa Ginoo, magampo, ng ato magkaparian, ligunos Ginoo, bubuan sang grasya, aron mahimong faithful sa ilang assignment, o di manggawas sa ilang bukasyon sa pagkapari. You got me? Mao ni atong mahimo ngadto kanila. Pero gay nang gawas, mangutana mo pagbuot nga sa Ginoo, Brother Edsel, tanang butang gitugutas sa Ginoo with a reason, with a purpose. Proverbs 16:1-4, because of this, people of God, makakita kalimog madre pari mo gawas, ayaw ninyo tungluha, ayaw ninyo kondinara. Ngano? Kaysa pananaw sa Ginoo, wa mausob ang ilang dignity, ang ilang integrity, ang ilang pagkasila. Wala mausob ang pari nga migawas sa pananaw sa mga tao, dako kaayo og kalainan. Na mga Katoliko nato igsuon di ta monagad, bug atog buot, pakibaw nga padre or madre migawas. Ato ra nang una-una. Because this is what I learned. Sa mata sa Ginoo, sa kasing-kasing sa Ginoo, ang iyang pagtan-aw ni ining mga pari nga nang gawas o mga madre nang gawas, wa mausob. Iya gyapon silang anak, mahal na sa Ginoo, gipangga na sa Ginoo. Nganong iyang gitugutang mo gawas, ang Ginoo rin na sayod. Probably, mas effective sila kung aris na sa gawas kumpara kung naa sila sa kinabuhi sa pagkapari. Ilan ang katungod, ilang desisyon nga atong angay respetuon ug magampo ta sa Ginoo ngang uban di untapod mo gawas aron di tahugtan ug mga ministro ang magatiman sa tong kalag. Hebrew 13:17, at timanon nato ang mga nagatiman sa atong kalag, ordain or lay,
kaysa ingon panalanginan mo sa Ginoo for doing that. Ug mao ni ang akong point kung naa man gali migawas nga ministro sa Katoliko, ipabilin ang inyong pagtahod, pagrespeto, ang inyong pagmahal, ang inyong pagtagad, ayaw usba kay sa Ginoo way kausaban, mahal gyapos Ginoo kining mga tawhana. Right? Now, another vocation, as what Eb said, nga di lalim, lisod kaayo, why I know it, tungod kay ninyo man ko. Right? Yagi mo sa tagkaulitaw. Kung magisugot mo, hamay sa'yo ni mo, brother, sa ulitaw ka o sa minyo, simpre, sa ulitaw. Nangalagad ba ko sa ulitaw ko? Yes, of course. When I was 15 years old, I preached already the gospel of God. I'm roaming around, preaching the gospel. When I was 15 years old, I am now in my 16 years in this ministry of evangelization. Monang, I can compare my life when I was single or recently nga married ko. Ami mas sayon tong single. Munang makadistinguish ko nga kung ikumpara nimo pagkapari o pagkaminyo, hamay mas lisod ding pagkaminyo. Pero di mo na big deal kay ato man ang gituyuan og sulod magpari, desisyon nas nagpari. Magminyo, desisyon nimo magminyo. You know what? Mo ni akong nanalyze nga di lalim ang kinabuhi, ang tawag sa pagkaminyo. Take note, bukasyon ni. Ako bitaw misud man kog seminaryo. In order that you can relate to what I'm talking about, mao nang I'm using my experiences. Misud man kog seminaryo kadiyot sa SBD seminary, gawas ko. Ngano, feel man ako nga dito na ako haom ang maong dapit. Pero ako kaikya sa Ginoo because lately lang iyaman kong gipasod sa seminaryo ni San Carlos having masteral in theology, earning some units in theology. Wag ko kaikyas. Pero nakita na ako sa diyang nakasod kong seminaryo way back some years ago nga nakita na kung di gito na ako tawag. Di gito na ako bukasyon. Ang akong bukasyon maugyod ang kaminyoon. Ngano? Kaya ang Ginoo may naibawag asa ka epektibo. Unya, nakita mas Ginoo kung mapari ko, probably, kita ang Ginoo nga di ko effective, muna yung Ginoo itself, ayaw pari. Kaya, sawa po ka sa seminaryo, buto-buto kong dugan, sus dinduta magpari. Pero pag abuto ko seminaryo, ikuninduta mo gawas. Atong igawas. Then, maudi ay, tungod kay, dili na ako bukasyon ang pagka-pari. In fact, na ako'y classmate sa una or amigo na ako pagsod or pagpang-apply namo sa usas mga seminaryo sa St. Camillian Seminary o dinahan ron sa pagkapari niya sa itong diocese. Ingko, kung nagpatuloy pa ko, kaming duha, tingali, apilon kong ordina o itugod sa Ginoo o di man diri in somewhere. Ha? Kay pareha rang may edad. Pero nakita na ako nga di ko effective ko nagpari ko. Ako rin ang assessments kong kagalingon. Mas effective ko kung minyo. Probably, di po ko effective kung single ako forever, single blessedness. When talking about these different vocations in life, kay gibutang kas Ginoo din ang imong assignment, single ka forever, married ka forever, priest ka, nuns forever. Why? Because God expects you to bear more fruits, to become productive sa imong kinabuhi. Unang, whatever vocation do you have, excel. Kaya maunay, panglantaw sa Ginoo nimo, muna yung gidanggo nimo, muna yung tinguha nimo, excel. That is similar to my name, excel. Excel. From the word excellent, excel. Kanang show up ba? Tinanglan, productive ka. Kay mato sa John 15, verses 6, 5 to 6 upward, kunwa kay bunga, putlon. Ingon si Jesus Christ, mao na kay gibutang kanining divine assignment nimo on this earth, pagkapari, pagaminyo, pagkasingle, whatever you are, meaning, ang Diyos
galaom nimo og dako, kasalig sa nimo nga kana anak, my child, my daughter, diha ka nako ibutang, ka effective ka, productive ka, fruitful ka. May question, whoever you are you productive? Are you bearing fruits? Ministers of God, whoever you are, single people, are you bearing fruits? Married couple, are you bearing fruits? Mauni. Ang rason nga nung mauni atong mga assignments na ining kalibutana. This is the reason why ako mismo, honestly, wag ko mangarap nga magpari, kaya di naman pwede ka naminyo mo ko. Nya, kamo pong mga ministro, nga pari, madre, ayaw nang pangarap nga magminyo mo. Nga naman, kung may assignments Ginoo ninyo, inyo man ang gipili, nya, mao man ay inyong bukasyon. God calls you in that vocation because He expects that you will become effective in your fields, whoever you are. This is what I mean. Mao nang ayaw na pangampa sa assignment nga dili imuha. This is it. Nganong ako ning sulti because daghang mga pari gasulod sa atong wali. This is what I hear. Mao nang ako nang tuo ko nga makatabang ko sa ilaha nganong minyo man ko. Ako wala ko maglao magpari because it is very impossible. Nya kining mga pari di na sila maglaom nga magbinyo. Ngano akong tambag nila ila ng assignment dakog salig ang Ginoo nila. Pero ikaw single, pwede man ka magminyo, pwede pa ka magpari, pero kung tanaw nimo mas effective ka, kung single ka forever, mauta matingata, na uban, musud og brotherhood, na ako'y mga classmates seminaryo, sa SBD seminary, mga brothers, I told them, grabe, mo gini yung gipili, magpari nimo, mukatawa lang. Ang uban, mo proceed og medicine, ang uban, architect, ang uban, engineer, isa brother, mo ni among plano, ikaw magpari nimo, di mangimiganahan, dani me. Unang na yung mga brothers, single ni sila forever. Lahat po ng wa musod o congregation seminary nga nagpa-single silang kaugalingon kaya na ay tawag. Right? I have many friends ng mga single, mga lawyers, doctors, mas effective man sila kung wa sila'y kabilinggas kinabuhi. Na sila assignment. This is what they call divine assignment. You got me? Mo whatever assignment nga naka, ala, excel, be productive, bear more fruits, do more! Mao ni ang hagit sa Ginoo sa matag usa kanato kung asa ang assignment gihatag sa Ginoo sa atoa. You got me? So pa, na assignment sa minyo, na assignment ang mga parig madre, single forever, na assignment. Ang pinakadaghan ug naay assignment kay bawo mo kining kaminyoon. Majority of this earth halos tanan minyo. In fact, in Europe, in somewhere, doon ay crisis nas mga nagpari o gustong mga lagad sa Ginoo. In fact, in the latest survey, ni-increase ang atheists. Speaking of atheists, people who are not believing in God. Mga tao nga wa na mutuog Ginoo. Mao ni atheist, ni-increase. Ngano? Probably tungod kay kulang ang mga nagtudlo nila may tungod sa Ginoo. Muna giingon sa Luke chapter 10, yung si Kristo pagampo mo og daghang mga mamumuo, kay jutay ra ang mumuo daghang anihunon. Ang anihunon nausob ang ilang pangunauna, di na mutuo Ginoo. Unang magampo tang daghang magpari, daghang magmadri, daghang magwali. Pero it does not mean nga kinira mga magpari, magmadri maoy na ay right katungod nga magwali. Kita sang mga minyo, because of our baptism, we receive the authority, we receive the gifts of God sa pagkapari, pagkahari, pagkapropeta. You got me? Muna ako, nakita nako nga kining kinabuhi sa minyo, di lalim, ngano, kinanglan mga lagad kas Ginoo, kay mo may tawag nimo. Why He created you? Isaiah 43 verse 7. Niya, ngita kag kwarta, aron ibuhi sa imong anak, sa imong pamilya. Kayod ka. Ngita pa kag balay. Kami antong karuwa, kami balay. Ngita kag asa ka maka-earn og income. Magnegosyo ba ka? Manarbaho ba ka? Aron ipaskwela sa imong anak, tagaagmahayag kag man imong anak, di lalim ning kinabuhi minyo.
adjust pakas imong negosyo, adjust pakas kauban imong sa trabaho, adjust pakas imong kapikas, adjust pakas imong anak. Mao ni kining kinabuhi sa minyo di lalim. Nganong ako man gining i-specify, i-clarify nga di lalim. Aron kamo nga nagplano og minyo, siguruan ninyo. Are you sure? Nga kanang inyong desisyon nga magminyo mo, sigurado na. Sakto ka na. Anyway, gitawag man ta, ana, kung maugi imong bukasyon. Pero before entering this assignment of God, to some of us, not all of us, kay kasiklase man tagtawag, ampui, pamalandungi, ikonsulta sa Ginoo kung maubagi na imong bukasyon or you are ready already. You are ready already. Can you hear me? Ready na ba ka nga imong sudlan ning maong bukasyon sa kaminyoon? Ngano, di lalim. When talking about this, about married life, nga di lalim, mo ninungdan, ngano sa Ebanghelyo, ang isyo, divorce, ang isyo, panagbulag, ang isyo, separation between husband and wife for different reasons. In our modern world, one of the greatest reasons why there is a divorce, although divorce is not allowed here in our country, Philippines, but annulment na naidagang na annul, in other countries na divorce, pero usa sinungdan na mag-divorce, tungod nining sala sa magtiayon, kundi kapugong sa kaugalingon, it will reach to the point of committing a certain crime against chastity. I have a book here, kining libro sa criminal subject. Ako masay nagian ang mga contents ni ini, the revised penal code, ako ning basahon ninyo para masabta ninyo kung sa dining mga rasones kanong magdibos ning tao, magbuwag. Ang pagluib sa usa ka asawa, ubana, with your respect, paminaw mo na ko, ay sa mugriak. Ayaw ninyo kontraha ang akong opinion, kay tabang nako ni ninyo. That is a crime against chastity. Kini ding pagluib sa kapikas, krimen. That is a violation here in our society. At the same time, that is a violation in the heart, in the eyes of God. According sa Article 333, who are guilty of adultery? Listen, adultery is committed by any married woman who shall have sexual intercourse with a man not her husband, and by the man who has carnal knowledge of her, knowing her to be married, even if the marriage be subsequently declared void. Adultery shall be punished by prison correctional in its medium and maximum period, so na penalty. Unsay elements adultery? Babae nga minyo that the woman is married, that siya sexual intercourse with a man not her husband, nagilawas siya sa di niya kapikas. Number 3, that as regards the man with whom siya sexual intercourse, he must know her to be married, meaning pakigrelasyon, pakigilawas sa di mo kapikas kung babae ka. Listen, women, kung nagrelasyon ka, nag-iipon ka o di mo bana, minyo ka, naka-impediments, or else ang laki na ay asawa na impediments mo na kung babae makasagalit siyang bana, ang sala crime nga nahimo adultery. You got me? Bear that in your mind. Now, speaking of concubinage, according sa Article 334 dili sa Revised Penal Code, nag-ingon, any husband who shall keep a mistress in the conjugal dwelling or shall have sexual intercourse under scandalous circumstances with a woman who is not his wife
or shall cohabit with her in any other place shall be punished by prison correctional in its minimum and medium periods. 10 elements that the man must be married. Ang laki ninyo, keeping a mistress in the conjugal dwelling, nag-ipon, having sexual intercourse under scandalous circumstance, hindi niya asawa, or else, nagkuyog sila, sanasa, nagpakitang may relasyon, ang babae na ibana, ang laki na apoy asawa, ang sala, sa laki, concubinage. That is a crime. Punishable according to our law. Why I'm talking about this? Kaya nga itong Ebanghelyo, my dear people of God, is talking about divorce. Kung sa inungdan ngano ang tao mag-divorce, kay nailain. Only few reasons nag-divorce. Nagbuwag kay gusto siyang magkinabuhing single forever. Anyway, na yung mga cases ngayon na di sa gustong samuko na, gusto siyang inusara siya, gusto siya rin magpuyos kalibutan, pero majority, based in our research and studies, you know what? Tungod ka na ay kalain, na ay lain, ang laki na ay lain, ang babae na ay lain. Right? Maunang na ay panagbulag, separation, annulment, divorce. My dear people, si Kristo ilang gipangutana. O yun bas Kristo, in Kristo dili. In other words, di day uyon ang Ginoo. Na kitang mga bana mangita taglain, kamo mga sawa mangita muglain. Ngano, ang nagbugkos sa atong kaminyoon dili tao, dili pari ang Dios. Saksi ra ang pari. Mao ni official teaching sa atong simbahan. Ingana kasagrado ang kaminyoon. Mao na before entering into this assignment on this earth, na magminyo mo, be sure na sigurado bagid mo na kanang inyong giminyuan. Sigurado bagid mo nga kanang inyong pakaslan mao na gid na inyong ikuyog hangtod sa kamatayon. Kamo saksi man mo with regards to me and my wife, dunay gap ang among edad, pero according sa among mga katigulangan, age doesn't matter. I agree with that. Ngano, ako pong assessment kung kugulingon tungod king ako manggong mental aspect is advanced, so to speak. Advanced kayo ang akong utok. Mao na di ko kasabot o di ko ikasinabot og pareha na kong edad. That's what I discovered to me. Mas makasabot ko o makasinabot mi pag higher ang edad or else mas mature na ko. Kung mag-isgot ta og girlfriends, simpre, when I was in college, in high school, daghan sa tagyagian nga mga kasiklaseng relasyon. Pero natingalan ko kay di mi magkasinabot, di mag-abot ang among mga ideologies, mga ideas, mga perceptions kinabuhi. But when I meet Alma, magkasinabot man mi. Mag-abot man nano, matured na siya o una-una. Mao ni ang ako nakita kung kalibil na akong edad, di mi magkasinabot. Tingali og di mi compatible along the road of our married life. O nang there is a great probability magbuwag mi along the road. But I am very thankful to God in our relationship with Alma, my wife. We are already in 9 years. Siyam na mi, mo 10 years na mi. Pero ang among kaminyoon, mag 8 years pa lang, kanang legal ba? Why I'm talking about this tungod kay akong wife, mas buutan magina kaysa kuha. Matured na, di na siya ma-attract og laki lain, ako ra daw. Not like me, because I'm very young. Nya lalaki ko, nya ko sila, gwapo pa. I'm just kidding. Di lalim. Labi na, magawali ka, mga tao, tuog yung buutan kayo na sidsil. Sus. Then, I have many, what they call audiences in our nationwide ministry.
You know what? Di lalim. Pero ako rang tambag ninyo, mga bana. Kung mga tana mo na ako, ikaw, Brad, mas batanon pa man ka kaysa mua. Ya, ako, visible man ko kadadlaw sa TV, sa radio, speaker. Munang, bisag di ko ikauban, duol ko dugas mga tao, tungod kay, kita ko nila, madungog, mabasa. Morning, in other words, I am prone to different temptations in life. Unya ang pinakangilngig nga temptation mo banda sa kuha, wa ko magsalatang tapos, babae man. Pero kabalo mo, ang akong gibuhat sa taas nga kapanahunan, kay minyo naman ko with my wife, I guard my heart. Igardyahan ako ang akong kasing-kasing. Kay ang pinakahadlok sa usa ka lalaki, kung ang iyang kasing-kasing is stolen by any woman in the society, mauni ang akong assessment sa kinabuhi sa daghang mga lalaki nganong mag-divorce, mag-separate, magbuwag, nganong na annulment i-apply, nganong di na magkasinabot. The reason why, daghang mga lalaki nga ang ilang kasing-kasing gikawat, ang ilang kasing-kasing nakuha sa ubang mga babae sa katilingban nga ilang gipuy-an. Matod pa sa usa ka prinsipyo sa makilagmanon, mailad ka kung magpailad, kawatan ka kung magpakawat. In other words, ang imong kasing-kasing kung bana ka, aron di na kawaton sa ubang mga babae, ang imong kasing-kasing gwadyahi sa grasya sa Ginoo. Gwadyahi sa imong kahingampuon, gwadyahi sa imong kamatinudanon ngadto sa imong kapikas. Kami sa among relasyon sa kong asawa, ang hadlok delikado according to other comments, ako man, kaya ako may mas batanon nya kining laki lisod man kaayo kay matod pa nila ug makabuhi way gwadya mugawas man tinuod nga iyang pagkasiya ulutaw man ang iyang karakter kining laki mao to na ingon ang uban nga mga makaidmanon ang tao mailhan ang iyang karakter taga igahom taga budget taga kwarta di ba mulutaw ng tinuod niyang pagkatao. You got me? This is true. Munang, ang akong tambag, the reason why I'm here today, because I would like to address this to all men, mga husbands, kung gusto mong i-preserve ng inyong kaminyoon until forever, until death, kinsa may inyong asawa, unsa may dagway, unsa may estado ninyo, aron nga di mo ka na nagpakigbuwag sa iyong asawa, gwadyahin ang inyong kasing-kasing. Kay kung ka ng inyong kasing-kasing, makawat ginas imong silingang babae, kaila, o kinsa, anha magsugod nga mamiligro ang inyong kaminyo. Right? Kita bito ko ubang mga bana, Mr. Brother, ako naman ko yung karelasyon, pero buwag mi, 1 month ra. I assist to this person, tungod kay wa ilog, wa makawat, iyang dughan, lawas kay nakawat sa babae. Kwarta, yukukan din siya. Muna, kung ba naka guard your heart, in reverse, ikaw, babae, women, mga asawa, listen to me. Kung di nyo gwadyahan ang inyong kasing-kasing, sa panahon nga may feel mo insecurities, may feel mo loneliness, may feel mo og depression tungod kay ang inyong gi-expect sa inyong bana to do for you, to care you, to love you more and more. Frustrated ka, depressed ka, kaya ang imong bana along the way, along the road, lahi sa imong ginawna nga mayang himuon nimo along the journey of your married life. Nakita nimo ang kausaban mao nang lonely ka, longing ka, discontented ka. Women, kamura ba ang pirmi mo bati ni Idi? Ganun kasabot ko, minyo ko, I assist different wives already. Many women, basis akong mga research and studies and listening to different sentiments of women. Sige hilak, ilang problema, ilang mga bana.
Kabalo mo, listen to me, kamong mga asawa, kung down mo emotionally, psychologically, pag nagali mo intervene nga lalaki nga magpa-pretend nga gipangga ka, gikir ka, tabangan ka, may simpati, may empathize, mamiligro ka, ngano, musugot ka na kog sa dili. Kanang imong kasing-kasing kadugayan, mahumok na, kawato nas laki, may nungdan, kamakahimo kag illicit relationship, ug tungod di ana, maguba ang inyong kaminyoon. Therefore, mga asawa, gwadyahi ang inyong kasing-kasing. Gwadyahi na. Even your bodies, mga asawa, gwadyahi na. Inyong pagkatao, gwadyahi na. Kay kinigong iyawa, Santiago 13:14, sige ni pangitag pagi unsaon kaniya pagbira. Ang yawa mo regliyon, 1 Peter 5:7-9, nagulob ng ngitag tukbunon. Ingani ang yawa, ikaw ba na tuwaan kag badji para maiyak ka ni Satanas? Ikaw asawa, tuwaan ka og tentasyon nga laki kung problemado kas imong kaminyon para mo give in ka, kasa ka, hinungdan, guba ang inyong pamilya. Listen to me. Ang gibuhat sa yawa sa kalibutan, as far as I'm concerned to this ministry, ginahin ni nagguba. The small unit in the society is family. Asa nagsugod ang yawa aron maguba ang kalibutan, because this earth started only in two person, two individual, si Adan ug si Eva, Genesis chapter 1. Therefore, ang pinaka-small unit in society is family. Asa nagsugod ang kalibutan? Pamilya. Individual, ba nag-asawa, nanganak, nahimong pamilya, gubon sa yawa ang pamilya. Gubon sa yawa ang magtiayon. Gubon sa yawa ang duha ka ligi sa pamilya. Ngano, kay kung magguba ang haligis balay, mahugmo ang tibok balay. In other words, gusto ang yawa ng mga anak sa magtiayon mamiserable, kay sa tanan nga mga pamilyang nagkaguliyang, nagkagubot, magtiayong nagbuwag, ang mga anak apektado emotionally, psychologically, financially, materially. Maunang unsay gibuhat sa mga anak nga ang pamilya nagkagubot, ang dili ka nagbuwag, mag-drugs, magbisyo, magpakasa, magpabuntis na lang bisag kinsa. Ngano, uhaw sa gugma. Parents, kung mahal ninyo ang inyong mga kabataan, I am addressing this to all parents today, whoever you are. Preserve your married life. Preserve your matrimony. Ipreserba ang inyong kaminyoon. Not because of you, husband and wife, but because of the welfare sa inyong mga kabataan. Kay kung ang magtiayon, mabungkag, automatic, it will follow ang kaugmaos mga anak, mabungkag, although not all. But majority of them, children of the broken families, mauni ang daghan sa atong katilingban nga naghimog sala, ngano, uhaw sa pagmahal, uhaw sa gugma. Unya ang anak ra ba nga nakakita sa broken marriage sa ginikanan, inikaminyo, gamay bikil, mangita po naglain, gusto po niyang sundugon ang iyang ginikanan nga gibuhat, nga pakigbuwag sa ilang inahan, mao po na aron makatabla siya, iya pong pasakitan niyang asawa, mao po nang magbuwag. Ang anak nila mao po himuon, nahimo ng panulundon ang maong buhat. It became a curse. Tali sa magtiayon nga dos anak, anak nga dos apo, apo ngadto sunod henerasyon, mo nang way pagkaundang sa pamilya nga ipanagbuwag sa asawa ug bana. Kung mahal ninyo inyong anak, preserve your married life. Preserbaha ang inyong kaminyoon. You know what? My dear people of God, daghan kaayong mga anak ron naas kasalanan sa bisyo, pagaguba sa ilang kapalaran. I-assist ang sinugdanan sa pamilya. Ngano, ang amahan ug inahan nagbuwag, nagseparate, nagdivorce, sigig away, sigig bugno. Then, sa adlaw sa paghukom, kamong ginikanan, unahog paningil sa Ginoo,
nganong wa ninyo atiman ang inyong mga anak nga mao man ay inyong divine assignment nganong gitawag mo sa kinabuhi sa kaminyoon kay naa di mo atimanon inyong mga anak aron maghimong mga maayong tao sa kalibutan aron sila sumabot ka panahon makatabang usab sa uban kaangay tabangan. Moningon sa Luke 17, kung ikaw nakaangin sa usa ka sinting bata nga maimpirno, may hikta nimong liog, itambog ka sa dagat. Kaysa nakaangin ka ng malaglag, mo nang ginikanan, di lalim ang atong papil. When we had conflict with my wife, you know what? Ang pirmi na akong imaginon ang akong anak. I need to preserve our relationship with my wife while I have a child. Kung di ko gusto nga kining akong anak barog ni, mudako ning insecure, kay way ginikanan. Di ko gusto nga akong anak mudako nga puno sa hatred, tali namong duha sa iyang ginikanan. Muna kamong ginikanan nga sigaway, banag asawa sigaway, look at your children. What will be their future kung inyong gupoon ang inyong kaminyoon? Ang Diyos, dili uyon nga magbuwag mo, banag asawa. Kung karon aslom ng inyong kaminyoon, this is my advice. Go back to the moments nga bag-o pa mong uyab, bag-o pa mong minyo, nga happy mo, enjoy mo. Remember your past, not the sufferings but the joyful moments sa inyong panag-uyab, proposal, inyong kasal. Kay kung inyong i-refresh ang inyong kagahapon, magdagda nagkulor, magdugang nagkulor, magdana og kalindot sa inyo karong kabinyoon. You got me? Husband, o di mong asawa init, please, tubig ka. Kung ikaw, asawa, imong bana, init, ikaw asawa, tubig ka. Bana, tubig ka, kung imong asawa, init. This is my message. Kay kung kayo versus kayo, sunog. It's a matter of humility. Sa panahon nga mag-away, ang magtiayon ang usa kina magpaubos. Kay sa panahon nga maulian ang usa, mubalik ang inyong normal relationship. Once you are in emotion, do not speak bad words to your married life. Kay kasagara to pag magbikil, mag-away, muyon dayon ta, buwag ta! Buwag! Lain kag puyo, di ra ko sa amo, di na ta mag-ipon. Right? Somebody told me, nga naay usa, walang kasabot sa istorya siyang asawa, nilayas ng bana. Don't speak bad words sa inyong kaminyoon. Ngano? Your mouth is powerful. You know that? Once magsigim og istorya negative sa inyong kaminyoon, it will come true. Ngano? Your mouth is powerful. Your word is powerful. Muna magsikag istorya negative, buwag, way lami, nga kaminyoon, way nada, way gugma, mao gid tabo sa inyong kaminyoon. To save your married life, my dear people of God, to save your marriages, ako mong gi-advisean, speak good words sa inyong kaminyoon. Kung ikaw bana, down ka ina, I am strong. I am a good husband. I am a very loving husband. I am a good father. Kung paminaw ni mo nag-crisis ka, kay mao nay gusto sa Ginoo makita nimo husband, palaban ka, strong ka. Kung ikaw asawa, down ka mo sa psychologically ina, I am a good wife. No matter what, I am a good wife. I am a good mother. I am strong. Speak good words to your life, husband and wife. Dili kay, way lami akong life, bidya akong pag-asawa, way nungdan akong kinabuhi, way lami among kaminyoon, aslom, murag suka, it will come true. Muna, kung di mo gusto magbuwag kamong mga magtiayon, speak good words only sa inyong kaminyoon. In that way, i-bless mo sa Ginoo hasta ang inyong mga kabataan. My dear people of God, hopefully, this gospel is reminding all of us mga minyo na magkinaunsang kalibutan, dili unta nato gubon ang atong gipanumpaan
ato bangas Ginoo nga pakamatya nato ang atong kapikas. Although di mo ko kasalitan tapos, pero as far as I'm concerned, as what I'm doing every day, sayang kung sigwali ninyo, nya di na ko i-preserve ang among relasyos kong wife. Is ko tagpintasyon, is ko tag-budget, Diyos ko. Di na lang ko magsaba ninyo, kaya mo, ha? Ang ako ba lang? It's a matter of self-discipline. It's a matter of maturity. Kung ikaw asawa, mingkamot ka, i-preserve yung pag-asawa para sa imong bana. Nga ikaw bana, mingkamot ka, i-preserve imong pagkabana sa imong asawa. Nga tambag na ko ninyo mga asawa as my final statements. Please, kung 6 simos bago pang minyo, i-preserve ninyo, bisag minyo na mo. Ligo mo kadadlaw, at imanan yung kagulingon. Ha? Kinanglan, blooming mo everyday, not for other men, but for your husband only. You got me? And also, you husband, preserve yourself. Ligo sad ka, blooming ka, not for other women, but for your wife. Then, wife, Ephesians 5, submit also yourself, your will, your consent, your total being to your husband. Kaya asawa man ka, kinahanglan imong isubmit sa imong bana. Meaning, ang bana maoy supposedly magbuot sa asawa. Apan tungod kay naa may balaod doon nga bag-o USA, dili under sa asawa kundi understanding sa asawa, mao na daghang mga bana ron mapagsanon man, mao na ang mga asawa mao nay hawd sa pamilya, pero dili ingana sa sinugdanan. Ang bana mao dapat masunod sa pamilya. Thank you for watching this broadcast. Ako magampo nga kamong mga magtiayon, di mo magbuwag. Samot kalindot ang inyong kaminyoon. Ako magampo nga panalanginan mo sa Ginoo. Speak only good words sa inyong kaminyoon. Preserve your married life in order that ang inyong mga anak magtubo nga puno sa gugma o pagserve tanay. Father, thank you for this wonderful day. Ako nagampos na ng magtiyan Ginoo, panalangin nilig-una. As we remember, sa oras takna nga kami Ginoo gibugkos nimo sa among kaminyoon. Amahan, allow us to remember that moments, that time sa among kalipay. Aron Ginoo kining amo ang kaminyoon nga nagkaaslom, mahimong tampis pagbalik uban sa imong panabang. Father, I declare restoration of married life, restoration of relationship. I declare healing, miracles, and blessing to all people right now in Jesus' name. Hallelujah. Sa man sa anak sa Espiritu Santo, the word has been fired. It's do it. God loves you.